Magandang umaga sa inyo mga kaitsubero. Ngayon ay araw ng Sabado and this is our third day here in Iloilo. So ngayong araw ng Sabado mga kaitsubero, pupunta tayo ng Molo Plaza and gusto bisitahin natin ang simbahan. Ayan. So bali dito tayo naka-check-in, Castle Chateau Hotel. Pero doon tayo sa Red Doors naka-check-in. Ayan. So ito ay lumang mansyon na itinayo 1930s. And ito ay dating pag-aari ni Juan Villalobos Ledesma. So nandito tayo mismo sa Bonifacio Drive. Tapos yung building na yan yung Hall of Justice. Okay? Tapos doon naman yung city proper. Magandang umaga sa inyo mga kaitsubero and tayo ay nagbabalik na naman dito sa Molo. Ayan, so bali ito yung Molo Mansion na na-feature na natin nung last time na galing tayo dito sa Iloilo. So hindi ko na gagawin dito yung noon at ngayon. So more on tour lang yung gagawin natin and kung gusto niyo malaman yung history o short history about sa Molo Mansion, ilalagay ko na lang yung link ng video dito sa description below. Ayan. Masyado pang maaga mga kaitsubero. 8:30 pa lang. So nag-open ito ng 10 o'clock ng umaga. And malaki na rin yung pinagbago ng Molo Mansion. Mas maayos na siya ngayon. Mas maaliwalas. No? At mas maganda na siya ngayon. Very nice. So mamaya balik tayo dyan. Daan muna tayo ng simbahan. So mas marami na yung mga kainan dito sa paligid ng Molo Mansion. Oh wow, meron na ring parking sa dulo. So malaki na pala talaga ang improvement ng mansion na ito. Simula nung 2022 Masaya siguro lalo dito sa gabi Balik tayo dito, daan muna tayo ng simbahan ng Molo. Ayan. So dito na tayo sa gilid ng simbahan dumaan. So ito yung lumang convent na na-feature ko na rin dito sa aking YouTube Ayan. Ay, naayos na pala siya. Oh. Ay, inaayos pa rin pala. Inaayos pa ang simbahan ng Molo.
it really takes time para mag-restore ng mga simbahan, lalo na kung major restoration ang gagawin. At least nire-restore nila, 'di ba? Para mas lalong tumagal pa ang structure ng simbahan, Okay, so nag-open na ang Molo Mansion, mga Kaijibero. So eksaktong 10 o'clock ng umaga sila nagbubukas. So ang mansyon na ito ay pag-aari na ngayon ng SM at ito ay isa na ngayong kultura. Ayan, halika tingnan natin. Tapos akyat din tayo sa taas. Magandang umaga. Morning. Ba? Ay, close event ka na sa Marbaw na? Ay, okay lang for easy event. Oo. Close lang ang taas. Bakit? Okay lang for exhibit or event, sir? Kahit... Okay. So for exhibit and events na lang daw yung pinakataas. Ayan o. Ito yung lumang convent. Convento de Molo. So, inaayos nila yung structure. So meron tayong pupuntahan ng mga lumang bahay na itinayo mga 19th century kung di ako nagkakamali. So dito siya sa side na to. And hindi ko rin siya napuntahan the last time. Bale, ito yung San Pedro Street. So diretso lang tayo dito sa San Pedro Street hanggang sa may San Jose Street. Doon tayo papasok. Okay, so dito na tayo. Diretsuhin natin ito. Ayan siya oh. You know, yung malaking bahay na yun. Nakikita nyo ba? Diba? So kakaiba naman itong bahay na ito sa mga nakikita natin dito sa Iloilo, Ayan oh. Laki oh. 'Di ba? Karamihan na nakikita natin dito sa Iloilo, mga mansion talaga. Kumbaga, yari sa semento, mga concrete. Pero ito, tingnan nyo naman. Lahat kahoy. 'Di ba? And yung bintana, tingnan nyo, kapis window pa rin. Tapos yung pinakababa, kahoy pa rin, 'di ba? Galing. Oh. Kay Lazaro House. So kung di ako nagkakamali, ito itinayo around 1800s or baka mas matanda pa. 'Di ba? So ito daw yung bahay ng dating mayor dito. So parang pareho lang sila ng structure, all wood, 'di ba? To. Oh. 'Di ba? Kita niyo yung mga detalye ng structure. Okay, so mula rito sa harapan ng kanilang bahay, makikita natin yung taon kung kailan itinayo yung bahay nila. 1845. Tapos dito merong
history about sa bahay. So, Casa de Familia Locsin. Ayan. So, picturean ko na lang para makita natin. So, sabi mo kuya, may picture dito si Jose Rizal na bumisita siya dito sa bahay. Oh. So, ito yata yung bahay na Casa Rizalina, kung di ako nagkakamali. So, kung yon ay 1845, yung bahay ng dating mayor ng Iloilo. So, ito daw mas matanda. So, mas mas luma. Ayan. Okay, so hindi allow mag video kasi wala daw dito yung may-ari, mga caretaker lang. Baka pagalitan sila. So, ipa-flash ko na lang yung mga picture na napicturean ko dun sa baba ng bahay nila. Ayan. So, yung bahay pala na ito ay isa sa mga bahay na binisita ni Jose Rizal. No? Oh, diretso na tayo dun sa Pison's Ancestral House. Okay, so ito na yung bahay. Pison's Ancestral House. Ayan o. Tapos dito sa may kaliwa natin, one of the Lopez's house. Ito. Isa ring lumang bahay. Pero ito naman all concrete na. Hindi na natin Gusto ko lang ipakita sa inyo. Kasi dito sa harapan ng gate nila, may nakalagay. Ayan o, Lopez. So I don't know kung they are related with the Lopez's ng ABS-CBN. But anyway, ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Pison's Ancestral House. Oh. In 1907 itinayo. You know. Ayaw nila magbigay ng information dyan sa bahay. Pero nakita ko sa online, pag-aari yan ng mga Pison's family, Ayan. Tapos dito naman, isang eskwelahan. Eskwelahan dito, boss, Yung lumang bahay na yan? Montessori. Oo nga. So, lumang bahay siya and then ginawa nilang eskwelahan. Montessori. Diba? Nakakatuwa naman. Okay, so nakakatuwa kasi yung mga ganitong lumang bahay, ginawa nilang eskwelahan ng mga bata. So, sa eskwelahan pa lang, namumulat na yung mga bata na ang mga ganitong bahay ay hindi mga haunted house. Kasi usually, kapag mga new generation, ang tingin nila sa mga lumang bahay na ganito, haunted house. Pero, yan. So maganda yung ginawa nilang eskwelahan. Ayan. Absorbent Mind Montessori Preschool. Diretso lang tayo. So nakabalik na ulit tayo dito sa may Molo Plaza. Ayan yung Molo Plaza. Okay. So yung bahay na pupuntahan natin ay ang Don Roque Locsin Sanson Mansion. Ayan. So napuntahan ko na rin ito noong 2022. Pero hindi pa siya nare-restore noon. Pero ngayon, maayos na. Na-restore na pala siya. Ayan Oh, buti naman at ni-restore na nila. So gusto ko lang ibahagi sa inyo ang short clip na ito na nakuhanan natin noong October 2022. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay naitayo early 1900s at ito ay pag-aari ni Don Roque Locsin Sanson at ng kanyang asawa na si Doña Isabel Soriano Araneta de Sanson. At kalaunan ang property na ito ay naipasa sa kanilang eldest child na si Alfredo Araneta Sanson.
Kaya ako ipinapakita sa inyo ang short clip na ito dahil gusto kong ma-appreciate natin lalo yung ginagawang restoration o pagpipreserve sa lumang mansion na ito, no? And nakakatuwa dahil finally ay tuluyan na nga itong inaayos dahil ang tagal din itong naging abandon. Kaya saludo tayo sa mga descendant ni Don Roque Locsin Sanson. So ongoing pa rin yung restoration ng bahay na ito. Nakakatuwa naman at nire-restore na nila itong napakagandang bahay na ito. Ayan. So yan yung Ledesma Mansion. Yan na Ledesma Mansion. So sa likod niyan merong masarap na kainan ang tawag Kansi. So doon Yung tayo Patpat. pupunta. Dito yung patpat, ayan. Oh, yan na nga yun, Katabi Patpat. ng Bavaria Yes. na Oo. German, ano. Ayan na siya, Patpat. Ito na yun. Okay, dito na tayo. Sandali sana, yan ako lang ha. Salamat. Okay, so Haro lang ito, Haro Iloilo. So ulitin ko lang, yun yung Ledesma Mansion, yung ruin, tapos ito yung Patpat Kansi. Nakapasok tayo sa loob. So masarap ang food nila rito. Ay, imawan mo mga. So meron tayong complimentary leche flan. Diba?